Magandang gabi po sa bawat isa. Narito po ang listahan ng ating panalangin na babanggitin po ni Pastora Stella. Pastora Stella Geronimo, Pastor Ted Ribo and Family, Pastor Nael Tongka and Family, Pastor Jerry Dalagit, Pastor Rona and Sister Leonie, Reynosa Family, Pastor June Geronimo and Family, Pastor Samuel Montiagodo, Nana Nemen, Sister Neneng, Sister Blancy, Baby Muding Mijares and Family, Sister Judith, Brother Chris and Brother NC, Sister Jenaline Katrina, Concept and Kyle Valiente, Marinas Family, Sister Christina and Sister Jessica Yamsuan, Sister Edna and Sister Abigail Marquez, Buatis Bartolome Family, Nana Yole and Family, Pastor Larry and Sister Glenda Pontillas, Carizo Family, Brother Ronald Benaventura and Family, Sister Raquel Benaventura, Brother Jojo, Sister Marivic and Sister Necho Ijiran, Sister Trisha, Trixie and Tristan Larisma, Sister Isang Constantino, Cabales Family, Brother Rod, Sister Ana and Sister Praise de los Santos, Sister Cherry Arzala, Sister Orpha, Sister Sharon and Sister Nympha, Sister Christine, Brother Michael and Baby Kayla de la Cruz, Sister Yoli Pantig, Sister Meli Montaño, Brother Jeffrey Carrizo, Sister Feli Dizon, Sister Caroline Bocohan and Sister Nancy, Mawalawen Family, Brother Marvin Lau, Sister May Santos, Sister Pina Montiagodo, Sister Edel Castro, Brother Reynaldo Rodriguez, Sister Joy Acosta and Sister Eleodora Medina, Nanay Linon Lopez, Brother Julius Pantig and Family, Sister Fen MJ Danganan, Brother Dixon Paras, Brother Richard and Brother Scott Michael Wayan, Brother Gerald Handa and Family, Sister Sarah Licardo and Family, Brother Brian Bernardo, Sister Cam Saito, Zabala Family, Sister Nihal Abdul Rauf and Brother Alexander Mamao, Sister Cecilia de Sahagun, Brother Delio Larin, Sister Liway Apo and Family, Brother Francisco Fabiliar, Brother Sam Benisano, Sister Baby Orsabia and Sister Belen, Brother Jerry Lazaro and Family, Sister Zea Callejo, Brother Vic Gutierrez and Family, Brother Francisco Senon, Baby Gavin Manzulim, Sister Lani Ramos, Sister Janet Abuel, Sister Hilary Ann Abuel, Baby Julian Chris Alfante, Sister Crescencia Ramos Rico, Nanay Gloria, Pastor Henner Ado, Brother Richard Elima, Brother Michael Tailo, Brother Ishmael and Brother Joaquin Ong, Baby Penelope Jane Leoncio, Brother Juanito Ramos, Sister Joanne May Ragusante, Brother Paul Anthony Gutierrez and Family, Sister Filonime Natugade, Sister Madeline Napalang, Sister Marybeth Balahadia, Brother Leo Garcia, Sister Jennifer Lat, Brother Jonathan Binuya, Sister Susan Lopez, Attorney Carlos Borja Jr., Sister Aida Cruz de Leon, Brother Renato Moreno and Family, Sister Jean Baby Chino and Baby China Antolin, Brother Nelson and Sister Vivian Pabigayan, Sister Julieta Gutierrez, Brother Brian de la Cruz, Sister Mercy de la Cruz, Brother Edgar Ventura, Sister Mariel Sebastian, Mr. and Mrs. Jed and Danny Vedayo, Sister Lizelle Bangayan, Sister Melogene Paliago, Brother Renz Louis Abangan, Sister Vanessa Avenosa, Brother William Valencia Jr., Brother Ramon Rodriguez, Brother Fritz Mark Nevado, Sister Sandra and Brother Luisito Perez Sr., Sister Eunice Cantero and Brother Jonard Pangan. Magandang gabi po sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid. Sa inyo po ang mga kapatid ko sa Iglesia ng Pierre. At gayon din po sa mga kapatid ko sa Iglesia ng Pasong Tambo. At sa inyong lahat na patuloy na nakikibahagi sa gawain ito. At tayo po ay magpapatuloy sa ating panalanginan. At magbibigay po ako muli ng banal na salita na atin pong babasahin at ito ay ating pagbubulay-bulayan. Ito po ay mababasa natin sa 1 chapter 16 sa verse 33. Ganito po ang sinasabi. Mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay mayroon kayong kapighatian, ngunit laksan ninyo ang inyong loob, aking dinaig ang sanlibutan.
Kaya nga po, ang paksa po natin ngayon, ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Ito pong binasa ko sa inyo ay mismo sa bibig ng Panginoon nang galing ang kanyang sinasabi na ang mga bagay na ito ay sinalita niya sa atin upang tayo'y magkaroon ng kapayapaan. Alam ng Panginoon na sa panahong ito, sabi niya, sa sanglibutan meron kayong kapighatian. Alam ng Panginoon ang mga pagsubok natin sa buhay. Kaya nga, mapalad po tayo mga kapatid. Kahit tayo'y dumadaan sa pagsubok sa buhay, ay ibinigay ng Panginoon ang mga salitang ito na kanyang sinasabi. Ang mga bagay na ito'y sinalita ko sa inyo upang magkaroon kayo sa akin ng kapayapaan. Kung wala yung salita ng Panginoon, wala tayong kapayapaan. Kung wala yung salita ng Panginoon, nasa kabalisahan tayo. Kaya sabi, upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Ibinigay niya po sa atin ang salitang ito upang tayo magkaroon ng kapayapaan. At sinabi pa niya, sa sanlibutan, mayroon kayong kapighatian. Talagang ang Diyos ay makapangyarihan. Nalalaman niya ang kalagayan natin. Ang sabi niya, sa sanlibutan ay meron kayong kapighatian. Meron nga, di ba mga kapatid? Marami tayong naranasan ngayong kapighatian sa sanlibutan. Pero, hindi niya sinabing panghinaan kayo ng loob. Ang sabi niya, laksan ninyo ang inyong loob, aking dinaig ang sanlibutan. Kaya nga mga kapatid, hindi kalooban ng Panginoon. Kung tayo man ay nanghina, hindi niya kalooban na manatili tayong manghina. Hindi niya kalooban na nanatili tayong manlupaypay. Kaya nga sabi niya, laksan ninyo ang inyong loob, aking dinaig ang sanlibutan. Ang ibig sabihin ng Panginoon, napagtagumpayan niya na ang lahat ng kapigatian sa sanlibutan. At tayo, na kanyang mga anak ng Diyos, na nangahawak sa mga pangakong ito, kung paano siya ay nagtagumpay, matatagumpay din tayo. Kaya nga sabi ay, laksan ninyo ang inyong loob, aking dinaig ang sanlibutan. Mga kapatid, ang mga salitang ito ay ibinigay sa atin ng Panginoon. Nalalaman ng Panginoon at nakikita niya sa panahon ito na tayo nakakaranas ng kapigatian. Pero sabi niya, ang mga salitang ito ay aking ipinagkaloob sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan, meron kayong kapigatian. At ito ay nadarama ng bawat isa sa atin, mayroon tayong kapighatian. Pero ang mahalagang paalala ng Panginoon, laksan ninyo ang loob. Laksan ninyo ang inyong loob. Akin dinaig ang sanlibutan. So magtiwala po tayo sa kapangyarihan ng Panginoon ay napagtagumpayan niya ang mga kahirapan ng sanlibutan. Sa kanyang kapangyarihan, dinaig niya ang mga gawain ng sanlibutan, ang mga kapigatian. Kaya nga ang sabi niya ay ibinigay niya sa atin ang salitang ito upang magkaroon tayo ng kapayapaan. Mga kapatid, sa panahong ito, kung ating pinahalagahan noon ang salita ng Diyos, lalo po nating pahalagahan sa panahong ito. Kahit tayo ay busy sa maraming bagay, maging pangunahin pa rin sa atin, basahin, bulay-bulayin ang kanyang mga salita. Walang ibang magbibigay ng kapayapaan sa atin, kundi ang kanyang salita. Kaya nga sinabi niya ito, at mula sa bibig ng Diyos nanggaling. Nasabi nga rito ay, ang mga bagay na ito, uulitin ko po, sinalita ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. So kung tayo ay nangahawak at nagtitiwala sa mga salitang ito, siya rin, ang mga salitang ito ang magbibigay sa atin ng kapayapaan. At sabi ng Panginoon, sa sanlibutan, mayroon kayong kapighatian.
Hindi niya sinasabing aalisin niya yun o wala tayong kapigatian. Sa sanlibutan, mayroon kayong kapigatian. Ano yung mahalagang paalala niya sa salitang ito? Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Akin dinaig ang sanlibutan. Ganun po kahalaga ang salita ng Diyos. Magkaisa po tayo. Sa araw-araw, huwag nating aalisin. Basahin, bulay-bulay ng salita ng Panginoon. Sapagkat mismo sa bibig ng Panginoon ang galing. Ang mga salitang ito ay pinakaloob niya sa atin upang tayo magkaroon ng kapayapaan. Siya rin may sabi sa sanlibutan, mayroon kayong kapigatian at pinaalala niya sa atin ang mahalagang paalala. Laksan ninyo yung loob, aking dinaig ang sanlibutan. Dahil sa kapangyarihan niya ay napagtagumpayan niya lahat ng kahirapan, ang lahat ng mga kasamaan ng sanlibutan. Sabi ng Panginoon, dinaig ko ang sanlibutan. Kaya nga, ibinigay niya sa atin ang salitang ito. Kabila ng maraming mga kahirapan sa sanlibutan, ibinigay niya ang salitang ito upang tayo raw ay magkaroon ng kapayapaan. Hindi po ba napakahalaga na meron tayong kapayapaan? Hindi sumasakit ang ating kalooban, hindi sumasakit ang ulo natin, sapagkat ang salitang ito, basahin natin mga kapatid, ating bulay-bulayin, panatilihin natin ang ating kaisipan sa salita ng Panginoon. Sapagkat sa bibig ng Panginoon ang galing ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang magkaroon kayo sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan, mayroon kayong kapighatian. Meron nga. Ngunit laksan ninyo ang inyong loob. Akin dinaig ang sanlibutan. Kaya mga kapatid, ang kahalagahan ng salita ng Diyos, kung ito binabasa natin, binugulay-bulay natin, pinagtitiwalaan natin, at ang kapangyarihan nito magbibigay sa atin ng kapayapaan. Sa kabila ng maraming mga kapigatian, alam niya na mayroon tayong kapigatian. Pero sabi, laksan nyo ang inyong loob, aking dinaig ang sanlibutan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat. Ang iyong salita ay makapangyarihan. Ang iyong salita, ang mga pangako mo ay tapat kayo magpakailanman. Salamat sa mga salita ninyo na ipinagkakaloob niyo sa amin. Sapagkat nalalaman ninyo, sabi niyo, sa sanlibutan, meron kang kapigatian, meron na Ama. Kaya nga po, salamat sapagkat ang salita niyo, ang salita po ninyo'y makapangyarihan, magbibigay ng kapayapaan sa aming kakapatid. Kaya nga mga pagpalaan niyo po sa aming mga puso't isipan ang mga salita na ito. Tulungan niyo kami mga kapatid sa Iglesia ng Tiyan, sa Iglesia ng Masunto, sa kanya sa lahat ng araw na aming buhay, maging pangunahan sa amin. Basahin, bulay-bulayin ang dahil sabi ng Panginoon, magkakaroon tayo ng kapayapaan na nagagaling sa kanya, na kahit tayo may kapigatihan, may katagumpayan sa nagsasabi na dinaig niya ang sanlibutan upang tayo ang kanyang mga anak, makapamuhay tayo amang sa paglagitan ng kanyang salita na may kapangyarihan. Kaya nga ako po ay umaasa na tayo mapapala sa Iglesia ng Tiyan, Iglesia ng Masunto, na kami